Tuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa Isang magandang Sabado po sa ating lahat mga ka-KKK. Ngayon po ay November 18, 2023 at inaasahang mararanasan na natin ang malamig na simoy na hangin dala ng amihan. 39 days na lamang po at Pasko na. Ako po ang inyong lingkod, kakwentuhan, kabalitaan at kakulitan, ka-KKK, John Kayaban. Nag-aanyaya po kami ngayong araw ng Sabado upang samahan kami sa isa na namang makabuluhang programa na may KKK. Kalikasan, Community, Komunikasyon. Mabalik tayo kanina. Nabanggit ko na ang hanging amihan ngayon ay nararanasan natin tuwing sa mga huling quarter ng bawat taon. Ang paksa natin ngayon ay hindi nalalayo rito. May mga nilalang na bumabalik sa kanilang lupang sinilangan sa mga panahong ito. At ito ang ating mga kaibigang pawikan. Taon-taon, naglalakbay ang mga pawikan pabalik sa kanilang lupang tinubuan. Hindi tulad ng ibang hayop, ang mga pawikan ay nangingitlog lamang sa lugar kung saan sila isinilang. Ngunit, nang dahil sa walang habas na pangunguha ng mga itlog o poaching at pagkatay sa mga karne ng pawikan at pagkalunod ng mga pawikan dahil sa mga basurang itinatapon natin sa dagat, paunti ng paunti ang mga bumabalik upang makapangitlog. Ngilid sa kaalaman ng nakararami na ito ay lubhang malaki at may masamang epekto sa ating kalikasan. Isa ang One Pawikan Initiative sa mga organisasyon na naglalayong protektahan at pangalagaan ang mga pawikan sa mga nasasakupang lugar sa Manila Bay. Atin pong i-welcome sa programa si Mr. Mark David de Guzman, biologist, educator at founder ng One Pawikan Initiative upang malaman natin ang kanilang mga advokasya. Siya po ay makakasama natin ngayon via MS Teams. Magandang araw po sa inyo, Mr. Mark David de Guzman, biologist, educator at founder ng One Pawikan Initiative. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa Rated KKK, Kalikasan, Community, Komunikasyon. Good afternoon, Sir Mark. Good afternoon, Beth. So, Thank you po. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Pag-usapan po natin ang ginagawa ninyong conservation and protection efforts para sa One Pawikan. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng brief background ukol sa One Pawikan Initiative, Sir Mark? yung One Initiative, isa po itong inisyatibo para po mag-raise ng awareness, para po ma-mobilize yung local knowledge po ng ating mga kababayan dun sa current status at issues na kinakaharap ng mga pawikan sa buong Pilipinas, especially in areas gaya ng Manila Bay, kung saan isang critical habitat yung Manila Bay para sa mga pawikan. And people don't know about pawikan thriving in Manila Bay. That's why we think it's really important that na merong ganitong klase ng initiative para may pagbigay alam sa mga tao that Manila Bay is not safe. Tama. Base sa aking pag-aaral, 5 uri ng pawikan ang matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod, ang hawksbill turtle, green turtle, olive ridley turtle, loggerhead turtle, at leatherback turtle. At halos lahat ng mga ito ay nanganganib ng maubos or endangered. At ito pa hindi po patay ang Manila Bay gaya ho ng inyong nabanggit. Dahil kabilang sa mga nagfe-frequent sa Manila Bay ang hawksbill turtle, green turtle at olive ridley turtle. So, maraming salamat po sa pagbibigay ng mensahe na buhay ang Manila Bay kahit husang damakmak na reclamation projects at marami pang proyekto ang nakakasira ng biodiversity at marine ecology ng Manila Bay. So, Sir Mark,
naging talamak ang poaching ng mga itlog ng pawikan at pagkatay sa mga karne nito sa ating bansa. Gayon din po ba sa Manila Bay? Yes po. Sa ngayon, meron pa rin mga kababayan natin na taga Cavite. Kasi sa Manila Bay, sa Cavite, yung pinaka-nesting site ng mga pawikan. At doon lang talaga yung naitala. Like, kahit nilibot pa namin, naghanap kami ng data. Kung meron na sa Pampanga, sa Bataan, facing Manila Bay, doon sa Bulacan, sa Metro Manila. Sa Cavite lang talaga meron nesting site ng mga pawikan sa Manila Bay. And yung mga kababayan natin na fisher folk dito sa Manila Bay, sila usually yung na napapol doon sa ganong klase ng temptation na kainin yung itlog ng pawikan if wala silang huli. Ganon, parang yun yung pinaka-alternative nila. If it's pawikan season, pag switch sila or mag-divert nila yung interest nila if wala silang huli at that time sa sea turtle eggs na gagawin nilang pagkain. So, sadly, up until to this day, meron pa ding mga poachers, meron pa rin mga kumakain ng mga pawikan eggs. At hindi sila aware sa masamang Hindi lang sila epekto. Yeah, yun yung masama din na hindi nila alam na bukod sa masama sa sea turtles, syempre naging vulnerable sila to extinction. Hindi nila alam na yung pagkain ng itlog ng mga pawikan is delikado rin sa kanila because it can give them diseases like salmonellosis. Oh. And minsan din, yung mga kumakain din sa mga pawikan ng ilang yung itlog ng pawikan yung nakain ng mga tao, pati din yung mga karne ng pawikan. And actually, it's equally dangerous kagaya ng pagkain ng itlog kasi yung meat ng pawikan, it's merong toxins na naipon doon sa kanilang katawan na nagbibigay ng sakit sa mga tao na kakain ito. Yung tinatawag na chelonin toxification. Kasi doon sa katawan ng mga pawikan naiipon yung mga toxins na naiipon nila from the food that they eat, especially yung mga spongivores kagaya ng hawksbill sea turtle. So, naiipon yung toxins from the sponges doon sa katawan ng mga turtles, tapos pag kinain ng mga tao yung turtles, napapasa din sa kanila yung toxins na galing doon sa kinain ng mga pawikan. Oh, ganun po pala, Sir Mark. At yun na, mga ka-KKK, idadagdag ko lamang na dahil dito, ipinagbabawal ng batas ang paghuli at pagpatay sa mga pawikan. Kulong hanggang 12 taon o multa hanggang 1 milyong piso sa mga lalabag. Yun nga po, mabalik tayo sa sinabi ninyo, Mr. Mark. Parte ang mga pawikan ng dalawang ecosystem. Correct me if I am wrong. Ito po yung ocean ecosystem and then yung coastline ecosystem. Ibig sabihin, napakaraming vital contributions ng mga pawikan sa ating kalikasan. Sa One Pawikan Initiative po ay layunin po ninyong i-improve ang survival statistics at mag-implement ng conservation strategies to protect the nesting sites, raise hatchling success rates, and safeguard the sea turtle habitats. Mapunta po tayo sa community, Mr. Mark. Lang po Okay. Meron po tayong beach patrol, coastal cleanup, hatchery management, and sea turtle rehabilitation sa One Pawikan Initiative. Ano pong klaseng awareness drives and efforts ang inyong isinasagawa para sa mga residente at pati na rin sa ating mga turista na malapit sa nesting sites dito po sa Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila o Cavite? Pero nasabi po ninyo, Cavite ang most location ng nesting sites ng ating mga pawikan, no? Ayun, so pagdating sa pagkalat ng information, awareness sa mga tao, bukod din sa mga patrollers, at bukod din sa mga tao sa social media, kasi yun yung una namin ginagawa sa Webpointer before we got funding sa mga donations. So, what we did is we share information sa social media using digital posters na pinapublish namin sa aming mga social media platforms. And then nung nagkaroon na kami ng maliit na pondo, no, nakaya na natin na makapag-print ng mga materials, kagaya ng posters, ng mga manuals,
nakipag-partner na rin kami sa mga organizations para maggawa ng handbooks at saka mga leaflets. So yun yung way namin para i-educate yung mga tao no, nakatira doon sa coastal communities at saka yung mga bisita, yung mga participants na dinadala namin din sa area. So hindi lang siya sa Cavite, nagdadala din kami ng mga posters ngayon, saka ng handbooks and leaflets, booklets doon sa iba pang mga parte ng Luzon. Nakapagdala na kami sa Zambales, sa Barangay La Paz, sa San Narciso. Nakapagdala na rin kami ng material sa Barangay Pag-asa sa Bagang Bataan. So, ayun. So, hindi lang, at saka hindi lang din sa pawikan yung materials na binibigay namin. Meron din kami binibigay na posters and handbooks and guidebooks para sa iba pang mga marine animals, kagaya ng dolphins, marine mammals, tsaka sharks and ray species. This is, pinayagan kami actually, executive director ng Marine Wildlife Watch of the Philippines para ipamahagi yung poster na ginawa nila doon sa mga constituents namin para, ayun, kumbaga in partnership with them. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng impormasyon na yan, Sir Mark. Pwede rin sa- yung Victor. Go po. Nakalimutan ko. Okay, bukod pala dun sa IEC materials na binibigay namin sa kanila, we're also conducting seminars, mga workshops na ginagawa din namin sa community. Just last August pala, nagsagawa kami ng seminar workshop dun sa Barangay Labak para dun sa mga citizens on storybook making and storytelling. No, hindi lang iniikot din talaga sa science and conservation yung ginagawa namin. Pumunta din kami at inahaluan din namin siya ng konting arts para mas ma-enjoy ng mga tao yung at mas maintindihan nila no, in layman's term yung conservation ng mga pawikan. So, ayun. This following months, I think ipapublish na yung storybooks na in partnership with Alastres Collective na umiikot yung kwento doon sa Manila Bay, doon sa mga pawikan sa Manila Bay, at saka doon sa mga pawikan patrollers na patuloy na nangangalaga din sa mga pawikan na doon sa area ng Cavite. So, ayun yung mga ginagawa natin awareness campaign para sa mga tao. Tama. Maraming salamat sa ginagawa niyong effort sa pagre-research ng mga ating target audience kasi hindi naman lahat ay nakakaintindi ng lubos kung gaano kahalaga at gaano kaimportante ang mga pawikan, pati na rin ang iba pang marine life sa ating biodiversity. And yung information education communication materials, napakahalaga po nito sa ating mga community members dahil mas nare-raise po yung awareness and may knowledge gain, and then we aim for attitudinal change. Yun nga po, di ba? And sa community naman po tayo dumako, Mr. Mark David. Paano naman po ninyo ini-incentivize ang mga volunteers, fisher folks, and mga residente ng coastal communities sa area ng Manila Bay, lalo na sa Cavite, lalo na kung sila ay nakakahuli or namamataan nila ang isang nangingitlog na pawikan? Actually, yung about incentivization sa mga volunteers, ayun yung nakakamangha dito sa Barangay Laba. Kasi kahit saan ako magpuntang hatchery, lagi ko na-release kanila yung incentivization dun sa coastal communities. But in this particular location sa Barangay Laba, walang incentivization. It's pure volunteerism. So lahat ng mga tao na nag-work doon sa hatchery, doon sa observatory, ginagawa nila kasi gusto nilang gawin yung tungkulin na yun. Like, it's their passion to work with conservation of sea turtles, no? Kasi nakita na rin namin kung ano yung nangyayari doon sa isang hatchery sa katabing bayan sa Cavite, sa Ternate, kung saan yung hatchery nila is pinatakbo ng through incentivization system. Kaso, hindi na sustain. No? Kasi sobrang daming tao nagdadala ng itlog, from time to time nagdadala sila. Naubusin yung funding
Naubusan yung funding, ang nasa wala na silang maibigay at hindi na nila na-sustain yung hatchery. Ngayon, wala na yung hatchery doon sa per natin. So, ayun yung bad side doon sa incentivization, lalo na Tama. kapag walang maayos na sistema. So, ayun yung pinakamaganda siguro dito sa lahat ng mga napuntahan kong hatchery. Sa Barangay Labak, it's pure volunteerism. It's out of their passion to do this because they love sea turtles, they love their area, and they want to save sea turtles from extinction. Nakakakilig naman po, out of passion and calling talaga, no, sa pagtulong sa pag-restore sa kalikasan at pagbabantay rito. So let's talk about itong itinatawag natin na pawikan mentality. Hindi to crab mentality, yung naghihigitan tayo pababa. Ang pawikan mentality ay isang mentalidad kung saan ang mga individual, komunidad, grupo, mapribado man o publiko at gobyerno ay nagkakaisa at nagtutulungan na maiangat ang isa't isa. Paano po naman tayo nakikipag-partner up sa mga private beach resort owners, hotel and private establishments na malapit sa Manila Bay, Mr. Mark? Doon sa Barangay Labak, wala actually beach owner na malapit po sa area. So, yung Pawikan Conservation Group lang, yung tinatawag na Pawikan Patrolage talaga, yung pinaka-main entity na nangangalaga doon. It's just that kami, yung pinaka-main partners nila, doon sa youth sector. Pero active din naman yung DNR, like yung sa Municipal Environmental and Natural Resources Office, yung MENRO, yung PENRO, yung GNRO. Quarterly, nagsasama-sama kami para pag-usapan yung mga next steps na gagawin namin doon sa Barangay Labak, doon sa conservation efforts ng pawikan doon sa Manila Bay. And ang pinakamaganda siguro na part namin doon as representative sa NGO and youth sector is that we bring people, we bring institutions and organizations together. Lagi sa amin meron tumatawag na gusto nila mag-visita sa area, they want to donate something for the hatchery. May mga group ng students na gusto nilang mag-aral ng kanilang thesis. So, ayun, tinutulungan din namin sila to para makapag-aral sila about sea turtles. And also, ayun, yung mga patrollers din, nakapacitate din sila doon sa knowledge na kailangan nilang gawin. Kailangan nilang gamitin dun sa ginagawa nilang pagpapatrol ko sa Barangay Labak, sa coastal communities. Doon sa coastal areas na pinangingitlagan ng pawikan. Yun yung pinakamagandang part na ginagawa. Bukod dun sa pagbibigay ng supply sa kanila, even though not monetary, nakakaya natin i-sustain yung hatchery doon sa partnerships. Mahalaga dito sa ginagawa namin yung partnerships kasi hindi rin naman kami papatuloy sa ginagawa namin without our partners. So, ayun, napakahalaga ng mga partnerships sa NGO, tsaka dun sa LGU, at tsaka dun sa iba pa mga government offices and agencies. Tama. And since nasabi niyo po yung suporta galing sa ating local government units and other non-government organizations or NGOs, masasabi po ba natin na enough ang suporta na ibinibigay sa inyo sa One Pawikan Initiative ng ating local government units at NGOs? Sa part namin sa One Pawikan kasi sinusupport din namin yung Barangay Labak. So, yung siguro yung sagutin ko siya in the perspective ng Pawikan Patrollers, no? Since sila yung pinaka-beneficiary ng ginagawa namin initiative. So, sa point of view ng Pawikan Patrollers, syempre hindi naman lahat kaya ng gobyerno i-provide sa atin. That's why collective yung action na kailangan natin. It's not just from the government sector. We need collective work from different sectors like youth sectors, sa NGO, sa private, no? Sa institutions like schools. So, ayun yung tinatry namin na i-compose palagi kapag bubuo kami ng stakeholders meeting to involve everyone as much as possible doon sa conservation works na ginagawa namin. Pero
pagdating naman dun sa support ng LGU, since yung Barangay Labak chairman before, siya rin yung head ng Pawikan Patrol. So, kuhang-kuha namin yung support talaga ng LGU since yung chairman yung pinaka-head ng grupo ng Pawikan Patrol. And sa NGO naman, ayun, we're one of those NGOs na tumutulong sa kanila to sustain the hatchery. Nakakatuwa kasi kitang-kita yung bayanihan and yung pawikan mentality efforts ng mga Pilipino. At nakakatuwa, despite sa nangyayari ngayon sa ating kalikasan, sa ating society, meron pa rin mga mababait na tao at mga organisasyon. Yun po. How can we help out as citizens, as students, as educators? Ano yung mga simpleng bagay or what are the ways we can do to help? Siguro as a simple individual lang, siguro yung number one na pwede natin gawin is magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Pangalawa, we should sana i-adapt natin yung sustainable lifestyle. Pangatlo, yung volunteerism. So, everywhere you go, sana nag-volunteer tayo sa mga environmental works gaya ng ginagawa pa naman sa One Pawikan. Hindi lang sa One Pawikan, pati na rin doon sa ibang mga groups na nagagawa ng environmental works. And sabi nga, as educator, if you want the people to learn about conservation, you need to teach it to them. So, ayun yung ginagawa ko actually as a teacher. As early as senior high school, dinadala ko sila din sa mga areas para may immerse sila. So, ayun yung way to encourage them, to raise awareness to them, and to bring to their knowledge na ito yung nangyayari sa kapaligiran natin and we need to act on it. Sabi nga, small actions can create a big splash. So, kapag marami tayong gumagawa ng lifestyle na gano'n, like using single-use plastics, mas malaki yung nagiging impact niya. At pag malaki yung impact, mas malaki yung nagiging effect nito, magandang effect nito doon sa initiative na ginagawa natin for Mother Nature. Tama. Nasabi niyo ho yung pagbawas sa paggamit ng SUPs or yung single-use plastics, napakalaking bagay po nito. And yung pagiging conscious sa ating lifestyle, kumbaga yung carbon footprint para humabawasan kung ako ay tama, yung diet natin, less sa pag-consume ng meat products, would that also help, Mr. Mark? Yes, makakabawas siya doon sa tinatawag natin carbon emissions na nagkakause ng global warming. Actually, yung global warming din, may kinalaman, meron din siyang effect doon sa biology ng sea turtles kasi yung global warming, kaya niyang baguhin yung biology at yung sexual ratio ng sea turtle. Dahil sa init na panahon, mas dumadami yung ratio ng babaeng pawikan doon sa ratio ng lalaki pawikan. So, mas dumadaming babae at kumukundi na lang yung lalaki dahil yung panahon natin ay pabago-bago. At dahil ng init ngayon, mas marami yung babae. And hindi siya maganda kung titingnan natin kasi hindi equal yung ratio ng sexual pattern. So, ayun. And masusunod natin yun. Like, babawasan natin yung carbon footprints natin. We follow the sustainable lifestyle. Mababawasan din yung carbon emissions natin. Magiging maganda rin yung effect nito sa sea turtles din sa conservation at yung sa biology ng sea turtles. Parang siyang domino effect. Tama. Ang Pilipinas ay made up of 7,641 islands. Yun ang latest. So, isa tayong archipelago, Mr. Mark. I am sure that there are tons of nesting sites all around the Philippines. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan at mga ka-KKK, bakit mahalaga na nakakabalik ang mga pawikan sa kanilang lupang sinilangan? Mahalaga siya because it indicates na the area is still thriving, it's still pristine, not as pristine as Manila Bay, pero it indicates na buhay pa rin yung area at marami pa rin yung pawikan na buhay, marami pa rin yung pawikan na nagsusurvive kapag mas marami pa rin nakita natin ng mother turtles na mga balik. Ibig sabihin,
mas tumataas yung survival at yung chance sa mga pawikan to escape from being extinct. So, siguro yun yung pinakamagandang indication kung bakit maganda o bakit magandang indication na nakita natin yung mga pawikan pabalik-balik sa mga baybay dagat natin. Tama. Mr. Mark, may timeline po ba tayo for the national program of the Pawikan Conservation and Protection efforts? Do we have enough volunteers para sa inisyatibang ito, or may enough funding na po ba tayo, or do we need more? Sa if yung organization namin yung pinag-uusapan naman, kulang kami sa manpower at yung fund namin is just enough to sustain one pawikan season. And nangyayari usually po pawikan season ito, it will start actually bare months, September. Amihan. Yes, pagdating ng amihan season, pag malamig yung hangin, that's the time pawikan lumalabas yung mga pawikan sa dagat para mag-itlog. And natatapos siya by the latest is by April, March, April. Yun yung pinaka mga late bloomers kung baga tawagin namin dun sa Barangay Labak. Balik ulit ako dun sa problem o yung manpower. Yes, konti volunteers kasi konti pa lang yung tao na nakakaalam nito. That's why patuloy pa rin namin ginagawa yung efforts namin sa Ontario para mas mapalawak yung awareness sa public. And isa din siguro sa reason is that yung mga tao sa paligid, dun sa community, ay hindi na sila masyadong interested. Yung mga tao interested talaga yun namin sa city. So, isa ring factor yung malayo yung area. Kagaya ko, actually based ako sa Manila, dito ako nag-work, dito ako talaga nakatira. But yung conservation work sa ginagawa namin, isa kami dito. So, you need to exert effort talaga to go to those places. So, ayun, dahil doon nababawasan number of volunteers namin kasi medyo malayo ang Manila at Cavite. And ayun, sa budget din, since hindi naman kalakihan yung mga nakukuha namin donation at nagagamit din naman agad namin siya sa mga projects namin, hindi lang doon sa hatchery. Ayun, na kumaga na lilimit lang din yung mga kaya natin provide for conservation work sa Cavite. Pero maganda rin kasi namin yung ENR and other agencies na tumutulong din sa Barangay Labak to sustain yung hatchery. So, ayun na, collective work pa rin yung nangyayari doon sa hatchery. It's just that, it's sa ngayon lang, it's hard for us sa Barangay Labak na yung sa Pawikan Conservation kasi namatayan kami ulit ng caretaker ng hatchery. So, medyo nabawasan na pilay yung organization namin. At, ayun, we're still coping doon sa nangyayari. Kasi malaking gampanan nung ni Kuya Abet doon sa ginagawa namin conservation works. Kasi siya yung caretaker ng hatchery. So, from ilagay pa lang ng itlog doon sa nest hanggang sa pag-send off sa kanila sa pabalik sa dagat, si Kuya Abet talaga yung hatchery. So ngayon, bawas na nga kami sa volunteers. Nabawasan na pili tayo organization naman kasi isang malaking role yung iniwan ni Kuya Abet na kailangan namin i-fill. Naniniwala ako na may uusbong pang mga panibagong volunteers para mas makatulong pa sa collective efforts na sa pagko-conserve at pagpoprotekta ng mga pawikan. Maraming salamat, Mr. Mark David de Guzman. Meron po ba kayong final message or announcement na gusto nyong gawin? This is your chance. Announcement, siguro, sana sumama yung mga kababayan natin, especially yung younger generation, yung kabataan, doon sa mga ginagawang initiatives ng Pawikan Pagay. So, cleanup drives, ng sea turtle send-off sa Manila Day, and other programs na ginagawa namin. Aside from that, by doing that, kaya na nabanggit ko kanina, small actions can create a big splash. Pagsama-sama natin, ginawa yung
programs na ito, itong mga activities nito, malaki yung magiging impact nito at malaki yung magiging implication, no, doon sa conservation works na ginagawa natin sa mga pawikan. Hindi lang sa Manila Bay, pati na rin doon sa mga ibang areas na mayroong conservation works. At hindi lang para sa pawikan, kundi pati na rin para sa buong ecosystem. Hindi lang sa marine. So overall, kapag dito lang tayo, it will create a big splash of ayun. Maraming salamat po. Muli, mga ka-KKK, ito po ang inyong lingkod, Jan Cayaban, at ang ating panauhin ngayong linggo, Mr. Mark David de Guzman, biologist, educator, at founder ng One Pawikan Initiatives. Bago matapos ang Rated KKK, isang mensahe ang nais kong ipabatid. Hindi pa huli ang lahat. Kaya pa nating maisalba ang mga pawikan sa pamamagitan ng pawikan mentality kung saan tayo ay nagtutulong-tulong upang maiangat ang isa't isa, ating mapapangalaga ang muli ang ating inang kalikasan. Ang mga maliliit na ambag, kapag pinagsama-sama, malaki ang magiging epekto. Ako po ang inyong lingkod, kakwentuhan, kabalitaan, at kakulitan, ka-KKK, Jan Cayaban. Ito po ang may programang May KKK, Kalikasan, Community, Komunikasyon. Maraming salamat sa inyong lahat. Kulay ng aking kumakaway. Pili